Magandang gabi po sa atin lahat mga kapatid at sa ating mga manonood dyan sa FB Live. Welcome po sa prayer ministry ng mga kabataan na pinangungunahan ng mga kabataan ng Westcom Church. Ang programa po natin ngayon ay papangunahan ni Sister Nicole Cambalos at susundan po ito ng panalangin ni Brother Piolo Balaoro at susundan po ito ng ating prayer band. Dadako na po tayo sa ating pag-aawitan, Sister Nicole. Ayan po, para po sa ating pag-aawitan, awitin po natin ang Seek Ye First. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hallelujah, 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 hallelujah. Ayan po, para po sa ating susunod na awitin naman po natin ang I Just Keep Trusting My Lord. I just keep trusting my Lord as I walk alone. I just keep trusting my Lord, and He gives us song. Though the storm clouds darken the sky, or their heavenly train, I just keep trusting my Lord. He will never fail. He's a faithful friend, such a faithful friend. I can count on Him to the very end. Though the storm clouds darken the sky, or their heavenly train, I just keep trusting my Lord. He will never fail. So ayan po, para po sa ating opening song, awitin po natin ang Turn Your Eyes. Turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things on earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. Tayo po'y manalangin. Mapagpala po namin Diyos, Ama, amin po minabalik papuri at papasalamat sa inyo ang panibagong araw, gabi na inyong binigay sa amin upang kayo po'y mag-aral ng inyong banal na salita. Nawa Panginoon, ang inyong mga piling anghel ang siyang magbibigay ng katalinuhan sa amin habang kayo amin pong pinag-aaral ang inyong banal na salita at amin po itong masishare, Panginoon. Nawa Panginoon, inyo po kayong patawarin kung saan man po kami nagkulang at nagkasala. Ito lang po ang aming samutilit dalangin sa matamis na Panginoon Jesus. Amen. Ayan. So, ang ating Bible reading po ngayong gabi ay matatagpuan sa Mateo chapter 19. Pero bago po tayo dumako sa ating Bible reading, wag po natin kalimutang mag-watch, like, and share. And if you have any prayer request, just send it to our YouTube and Facebook account, Bukal ng Buhay SDA. So, dadako na po tayo sa ating Bible reading na papangunahan ni Sister Nicole. So ayan po. Ngayon po, babasahin po natin ay ang Matthew 19. Ito pong sinasabi sa Matthew 19 verse 1. Nang matapos ni Jesus ang mga pananalitang ito, umalis siya sa Galilea at nagtungo sa mga nasasakupan ng Judea sa dakong ibayo ng Jordan.
Sumunod sa kanya ang napakaraming tao at sila'y pinagaling niya roon. Verse 3, lumapit sa kanya ang mga Fariseo at upang siya'y masubok ay kanilang itinanong, sang-ayon ba sa batas na hiwalayan ng isang tao ang kanyang asawa sa anumang kadahilanan? Verse 4, ngunit siya'y sumagot at sinabi, hindi ba ninyo nabasa na ang lumikha sa kanila buhat sa pasimula ay nilikha silang lalaki at babae? Verse 5, at kanyang sinabi, dahil dito iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at makikisama sa kanyang asawa at ang dalawa ay magiging isang laman. 6, kaya hindi na sila dalawa, kundi isang laman. Ang pinagsama nga ng Diyos ay huwag papaghiwalayin ng tao. Verse 7, sinabi nila sa kanya, kung gayon, bakit ipinag-utos ni Moises sa amin na magbigay ng kasulatan ng paghihiwalay at hiwalayan ng babae? Verse 8, sinabi niya sa kanila, dahil sa katigasan ng inyong mga puso, ay pinapahintulot sa inyo ni Moises na inyong hiwalayin ang inyong mga asawang babae, ngunit buhat sa pasimula ay hindi gayon. Verse 9, at sinabi ko sa inyo, sino mang ihiwalay ang kanyang asawang babae, maliban sa pakikiapid ang dahilan at mag-asawa ng iba, ay nagkakasala ng pangangalunya at ang mag-asawa sa babaeng inihiwalay ay nagkakasala ng pangangalunya. Verse 10, sinabi ng mga alagad sa kanya, kung gayon ang kalagayan ng lalaki sa kanyang asawa, mas mabuti pang huwag mag-asawa. Verse 11, ngunit sinabi niya sa kanila, hindi matatanggap ng lahat ang pananalitang ito, kundi iyon lamang pinagkalooban nito. Verse 12, sapagkat may mga yuniko na ipinanganak na gayon mula sa sinapupunan ng kanilang mga ina, at may mga yuniko at ginawang yuniko, may mga yuniko ding ginawa ng yuniko ng mga tao, at may mga yuniko na ginawang yuniko ang kanilang mga sarili, alang-alang sa kaharian ng langit. Ang makakatanggap nito ay hayang tumanggap. Verse 13, pagkatapos ay dinala sa kanya ang maliliit na bata, upang ipatong niya ang kanyang mga kamay sa kanila at ipanalangin. Ngunit sinaway ng mga alagad ang mga tao. Ngunit sinabi ni Jesus, hayaan ninyo ang maliliit na bata, at huwag ninyo silang pagbawalang lumapit sa akin, sapagkat sa mga tulad nila nauukol ang kaharian ng langit. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa kanila at umalis doon. Verse 16, may isang lumapit sa kanya at nagsabi, Guro, anong mabuting bagay ang dapat kong gawin upang magkaroon ako ng buhay na walang hanggan? Verse 17, at sinabi niya sa kanya, bakit mo ako tinatanong tungkol sa mabuti? Iisa ang mabuti, ngunit kung ibig mong pumasok sa buhay, tuparin mo ang mga utos. Verse 18, sinabi niya sa kanya, alin sa mga iyon? At sinabi ni Jesus, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang sasaksi para sa kasinungalingan. Verse 19, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina, at ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. 20, sinabi sa kaniya ng kabataang lalaki, sinunod ko na ang lahat ng mga ito, ano pa ang kulang sa akin? 21, sinabi sa kanya ni Jesus, kung ibig mong maging ganap, humayo ka, ipagbili ang iyong mga ari-arian at ibigay mo sa mga dukha, at magkaroon ka ng kayamanan sa langit, pagkatapos ay pumarito ka at sumunod ka sa akin. Verse 22, ngunit nang marinig ng binata ang ganitong salita, umalis siyang nalulungkot sapagkat napakarami niyang ari-arian. 23, at sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, katotohanang sinasabi ko sa inyo, mahirap para sa isang mayaman ang pumasok sa kaharian ng langit. Verse 24, muling sinasabi ko sa inyo, mas madali pa ang isang kamelyo ang dumaan sa butas ng isang karayom, kaysa isang mayaman ang pumasok sa kaharian ng Diyos. Verse 25, nang marinig ito ng mga alagad, sila'y lubhang nagtaka at nagsabi, kung gayon, sino kaya ang maliligtas? Ngunit tinigdan sila ni Jesus at sinabi sa kanila, sa mga tao ito ay hindi maaaring mangyari. Ngunit sa Diyos, ang lahat ng mga bagay ay maaaring mangyari. Verse 27, pagkatapos ay sumagot si Pedro at sinabi sa kanya, narito, iniwan namin ang lahat at sumunod sa iyo. Ano naman ang makakamit namin?
Sinabi ni Jesus sa kanila, "Katotohanang sinasabi ko sa inyo na sa pagbabago ng lahat ng mga bagay, kapag uupo na ang anak ng tao sa kanyang maluwalhating trono, kayong mga sumusunod sa akin ay uupo rin sa 12 trono na naghuhukom sa 12 lipi ng Israel. At ang sino mang nag-iwan ng mga bahay, o mga kapatid na lalaki, o mga kapatid na babae, o ama, o ina, o mga anak, o mga lupa, alang-alang sa aking pangalan, ay tatanggap ng makasandaang ulit at magmamana ng buhay na walang hanggan. Ngunit maraming mga una na mahuhuli at mga huli na mauuna." Ayan, so dadako na po tayo sa ating sharing. Yan, sino sa inyo yung may mga gustong i-share? So, dito po sa Matthew 19, meron po ditong tatlong parang storya. Ang una po ay ang turo ni Jesus tungkol sa diborsyo. Pinagpala ni Jesus ang maliliit na bata at ang binatang mayaman. So, ang isi-share ko po dito ay yung part sa binatang mayaman. So, sabi po dito sa verse 23 na binasa ni Sister Joy Oliverio, ang sabi po dito ay yung mga mayayaman daw po, kapag iniwan nila lahat ng mga ari-arian nila, yun ay magkakaroon, yung kapalit nun ay magkakaroon sila ng buhay na walang hanggan. So parang yung punto po nun, hindi naman po sa sinasabi ko na lahat ng mga mayayaman sa panahon ngayon ay mas pinipili nila yung ari-arian nila, dahil meron din naman pong mga mabubuting mayayaman na sinishare nila yung ari-arian nila sa mga nangangailangan. Sinabi din po yun sa Bible, na kapag sinare mo kung anong meron ka, meron po yung magandang kapalit, sabi po yun ng Panginoon. So sa atin po, kumbaga yung parang ma-apply lang po natin to sa sarili natin bilang mga tao po ngayon, sa panahon ngayon. Alam naman po natin na sa panahon ngayon talagang ginagamit po ng kaaway yung mga layaw dito sa mundo para ikip tayo sa Panginoon. Kagaya nga po, yun po yung mga mayayaman, marami silang mga ari-arian, kagaya ng pera, ganyan. Tapos nakakalungkot po kasi talagang effective yung pera sa kanila. Parang naapektuhan talaga yung, kumbaga pag nagpipili sila ng choice, parang napipili talaga nila yung ari-arian nila kaysa sa Panginoon. Hindi naman po talaga yun yung purpose natin sa mundong to. Tinubos po, kumbaga pinagpalit po, kumbaga tinubos ng Ama ang kanyang anak para sa mga makakasalanan sa atin. So parang yung punto lang po doon, yung sa atin, yung ipapagpalit lang po natin yung mga ari-arian. Walang-wala po yun sa ginawa ng Panginoon, na pinalit niya talaga yung mismong anak niya para sa atin na mga makakasalanan lang. So kumbaga yung sa atin po ngayon is yung ari-arian lang. So maliit lang po yun na bagay kumpara doon sa pag-sacrifice ni Jesus sa krus. So yun lang po. Ayan po, tama nga po yung sinabi ni Sister Iya. At ang kayamanan po talaga ang isa sa pinaka mahirap na pagsubok natin na tao dito sa mundo. Tulad na nga lang po, di ba, ng kwento ng kay Lot, nung susunugin na yung Sodoma at Gomora. Alis na sila, maliligtas na sila ng mag-asawa niya. Ngunit lumingon pa siya dahil nang hinayang siya sa mga layaw niya, porselas, mga kayamanan. Kaya mahirap po talaga itong pagsubok na to, na kailangan hindi talaga natin ito minamahal, dahil ang mga kayamanan po ay makamundo lamang po at hindi po natin ito madadala sa langit. So ayan, i-share ko lang po dito sa verse 17. At sinabi niya sa kanya, "Bakit mo ako tinatanong tungkol sa mabuti? Iisa ang mabuti. Ngunit kung ibig mong pumasok sa buhay, tuparin mo ang utos." Ayan, naaangkop din po ito sa pagmamahal natin sa Panginoon. Di ba sabi sa verse na John 14:15, "If you love me, keep my commandments." Kayo ba, sa inyong pang-araw-araw na pamumuhay, masasabi niyo rin ba sa sarili niyo na mahal niyo yung Panginoon pero hindi niyo natutupad yung kanyang mga utos? 'Di ba? Sa atin, buhay Kristiyano, sa pang-araw-araw, kailangan natin ng Christ-like character sa pang-araw-araw natin na pamumuhay. Pero paano tayo magkakaroon ng Christ-like character if wala sa atin yung Holy Spirit na nagmula sa Panginoon? Kung hindi tayo fully surrendered sa Kanya, kung hindi natin binibigay ang buong buhay natin sa Kanya. Diba? Mahalin natin yung ating kapwa, gaya ng pagmamahal nating sarili, at mahalin din natin yung Panginoon sa pamamagitan ng pagtupad ng Kanyang mga utos.
So, ayun na nga po. So, sabi nga po dito sa may verse 19, yung tungkol po sa babae at lalaki na hindi may pag may kasalanan ang pag pangangalunya. Yun na nga po. So, sinasabi dito na ang kasal daw po ay napaka-sacred. Kumbaga parang holy na siya. Kasi once po na kinasal ang babae at lalaki, hindi na po ito bilang hindi na po sila mabibilang na dalawa, kundi isa po. Iisa na po ang kanilang laman. So kaya nga po napaka-importante po ng kasal. Hindi lang po ito laro-laro kasi napaka-sacred po talaga nito. Lalo na at sinasaalang-alang din po ito sa Panginoon. So gusto ko pong dagdagan ang sinabi niyo kapatid kasi napakaganda po 'di ba na malaman natin na ang kasal ay isang banal. Ang kasal ay isang sacred na kung saan ang Panginoon mismo nagkakasal sa atin. Sabi dito sa verse 6, kaya hindi na sila dalawa kundi isang laman. Sinabi pa dito, ang pinagsama nga ng Diyos ay huwag paghihiwalay ng tao. So ang kasal 'di ba, mapapansin natin na Diyos mismo ang nagkaisa doon sa mga taong kinasal na yun. Kaya ang payo ng Panginoon 'di ba? Ang pinagsama nga ng Diyos ay huwag papaghiwalayin ng tao. So 'di ba? Parang labag yun sa ng Panginoon na ihiwalay yung kanyang ikinasal. So patuloy po tayo doon sa ibang verse. Sabi pa doon 'di ba na sa verse 9, at sinasabi ko sa inyo, sino mang hiwalay ang kanyang asawang babae maliban sa pakikiapid, ang dahilan at mag-asawa ng iba ay nagkakasala ng pangangalunya, at ang mag-asawa sa babaeng inhiwalay ay nagkakasala ng pangangalunya. So kung gusto nating maiwasan na tayo ay mangalunya, piliin natin yung right partner natin. Di ba ang pinapayo nga sa atin na habang bata pa tayo, hindi naman sabing bata o nasa youth pa lang tayo, nasa tamang edad na rin tayo, pinapayo sa atin na ipanalangin natin yung ating magiging relationship paglaki, upang sa ganun hindi tayo madala ng kung ano man dito sa mundo. Sabi pa doon, di ba, ng alagad, kung gayon ang kalagayan ng lalaki sa kanyang asawa, mas mabuti pang huwag mag-asawa. So, di ba, yun yung pinay kung maghiwalay din sa huli, mas mabuti pa na huwag na lang mag-asawa upang maiwasan yung pangangalo niya na pagkakasala. So, gusto ko rin pong bigyang diin yung isang story dito sa Matthew 19. Tungkol po ito sa isang binatang mayaman na kung saan humiling siya sa Panginoon. Sinanong niya yung Panginoon kung ano pa daw yung kanyang pwedeng gawin upang makarating sa langit. Ngayon, ang sinabi ng Panginoon sa kanya, huwag kang papatay, huwag kang mangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang sasaksi para sa kasinungalingan. Igalang mo ang iyong ama at iyong ina at ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Sa verse 20, sumagot ang kabataang ito. Sinabi sa kanya ng kabataang lalaki, sinunod ko na ang lahat ng mga ito. Ano pa ang kulang sa akin? So sa verse 21, sinabi sa kanya ni Jesus, kung ibig mong maging ganap, humayo ka, ipagbili mo ang iyong mga ari-arian at ibigay mo sa mga dukha at magkaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos ay pumarito ka at sumunod ka sa akin. Sa verse 22 naman, ngunit nang marinig ng binata ang ganitong salita, umalis siyang nalulungkot sapagkat napakarami niyang ari-arin. So ikaw po ba, Brother Piolo, halimbawa may 1 milyon ka, tapos sinabi sa'yo ng bang tao na ipamigay mo yung pera mo. So, ipapamigay mo ba yun ng basta-basta lang? Siyempre, hindi. Di ba, siyempre, sino ba nagbigay ang Panginoon? Di halimbawa, pinagkaloban ka ng Panginoon ng 1 milyon pero gumamit lang siya ng ibang tao. O, halimbawa, nanalo ka sa Shopee. O, 1 milyon. Tapos, ibibigay mo ba yun sa ibang tao ng basta-basta lang? O hati-hatiin mo ba yun para sa kanila? Hindi natin yun basta-basta ibibigay kasi iisipin din natin yung sarili nating mga pangangailangan. Kaya siguro mabigat din bilang tao no, na ibibigay natin kagad. Kunwari, binigyan tayo ni Willie ng pera. Siyempre, hindi natin kagad yun ipapagkulob sa iba. Siyempre, iisipin natin muna yung mga pangangailangan natin bago tayo mag-share sa kanila. Pero mahirap mag-share sa ibang tao ng ito lang yung natira sa akin kaya ibibigay ko. Minsan labag pa sa kalooban natin magbigay. Kaya hindi po tama yun. Hindi po yun, parang para sa akin hindi po yun counted na pagbigay ng, pwede po offering, tithes. Yun po. Yun po talagang nire-recommend ng Panginoon na pag-share mo ng kayamanan mo sa kita mo, 10%. Yan, ganun po. So to be honest,
ganun din yung sagot ko eh. Siyempre, mahirap yun, di ba, ibigay sa kanila. Siyempre, ang hirap ng buhay sa panahon ngayon, kumbaga, parang blessing na talaga yun. Pero ang sabi ng Panginoon doon sa verse 26, ngunit tingnan sila ni Jesus at sinabi sa kanila, sa mga tao, ito ay hindi maaring mangyari, ngunit sa Diyos, ang lahat ng mga bagay ay maaring mangyari. So, ibig sabihin, magawa pa na natin yun, naiwan natin yung ari-arian natin sa mundo sa tulong ng Panginoon. Amen po ba? Sabi di ba sa Philippians 4:13, I can do all things through Christ who strengthens me. Ngayon, ano po ba yung makamit natin once na iniwan natin yung kung anong meron tayo sa mundong ito? Tuloy tayo, sabi doon sa verse 27, di ba? Sumagot si Pedro at sinabi sa kanya, narito, iniwan namin ang lahat at sumunod sa iyo. Ano ang makakamit namin? So ito na po, sabi doon sa verse 29, at sino mang nag-iwan ng mga bahay o mga kapatid na lalaki o mga kapatid na babae o ama o ina o mga anak o mga lupa alang-alang sa aking pangalan ay tatanggap ng may kasandaang ulit at magmamana ng buhay na walang hanggan. So di ba, iniwan natin yung 1 milyon dito sa lupa, ngunit sabi ng Panginoon, di ba, pinangako niya doon na natanggap tayo ng kasangdaang ulit. So kung 1 milyon sa lupa, i-times mo sa 100 ulit. So di ba, napakalaki. At bukod doon, sabi pa doon na magmamana ng buhay na walang hanggan. So yun din yung, alam ko na gusto ng bawat sa atin, di ba, na kahit wala tayong pera, doon pa lang talaga, panalo ka na doon sa buhay ng walang hanggan pagkakaloob sa atin ng Panginoon. So kaya ang gustong ipaiwatig sa atin na kung gusto nating makasama ang Panginoon, itanggi natin yung ating mga sarili at iwan natin yung kung ano mang meron tayo dito sa lupa sapagkat wala tayong pagmamayari. Pagkat ang Diyos ang nagkakaloob nito sa bawat isa sa atin. Kaya dapat lang na ang lahat na ito ay ibalik natin sa Kanya. So, yan lang po. Ayun po, so karagdagan din po kay Brother John Ray. So, gusto ko, parang yung point po dito is, wala po yung meron dito sa mundo kung ano po yung nasa langit na bayan na para sa atin. Kasi doon po talaga tayo belong. Ang purpose lang po natin dito ay i-share po yung word ni God habang andito pa po tayo. Tapos para makagather po tayo ng maraming souls, then yun po, sama-sama po tayong lahat na mapunta sa langit. So ayan, maraming salamat po sa mga napakagandang reflections na ibinahagi nyo ngayong gabi. So bago po tayo dadako sa ating prayer band, makakarinig po muna tayo ng isang tanging awitin na magmumula kay Sister Ea Navarro. I'd rather be His than have riches untold. I'd rather have Jesus than houses or land. I'd rather be led by His nail-pierced hand than to be the king of a vast domain, or be held in sin's dread sway. I'd rather have Jesus than anything this world affords today. I'd rather have Jesus than man's applause. I'd rather be faithful to His dear cause. I'd rather have Jesus than worldwide fame. I'd rather be true
this world affords today. He's fairer than lilies of fairest blue. He's sweeter than honey from out the comb. He's all that my hungering spirit needs. I'd rather have Jesus and let Him lead than to be the king of a vast domain, or be held in sin's dread sway. I'd rather have Jesus than anything this world affords today. This world affords today. Maraming salamat po sa inihandog ni Sister Ea Navarro na isang awitin. Ayan, dadako na po tayo sa ating prayer band. Tayo po lahat ay lumuhod. Now, dear Lord, as we pray, take our hearts and minds far away from the press of the world all around, to your throne where grace does abound. May your lives be transformed by your love. May our souls be refreshed from above. At this moment, let people everywhere join us now as we come to you in prayer. Panginoon, ibinabalik po namin ang papurit pasasalamat sa inyo. Amin ka pong pinupuri dahil ikaw ang may lalang ng langit at ng lupa. Amin ka pong pinupuri, Panginoon, dahil ikaw ang siyang laging nandyan sa amin sa tuwing kailangan namin kayo. Panginoon, pinupuri ka po namin dahil sa mga blessings na inyo ipinapagkaloob sa amin araw-araw. Pinupuri ka po namin sa araw na aming natatamasa at sa hangin na aming nalalanghap. Humihingi po kami ng tawad, Ama, kung saan man po kami nagkulang at nagkisala. Mapaisip man po itong salita at sa gawa. Patawad po kung minsan ay nakakalimutan ng inyong mga utos. At patawad po kung minsan ay nawawala kayo sa isipan namin at napapagpalit namin kayo sa mga makakamundong bagay. Panginoon, sa oras po ng ito, hinihiling po namin, Panginoon, na tulungan ang bawat isa sa amin na huwag mahalin ang mga bagay na para dito lamang sa mundo. Panginoon, tulungan ang bawat isa na makaakyat dyan sa inyong langit na bayan. Tulungan po nawa kami na mas marami po kaming mga tao na spread ng inyong gospel of salvation upang sa gayon ay sabay-sabay po nawa kami makaakyat dyan sa inyong langit na bayan at makasama kayo hanggang sa magpakailan ng Panginoon. Sa pagpapatuloy po ng aming panalangin, Diyos Ama, sa gabing ito, Panginoon, muli po namin pinapahayag sa inyo ang aming pong mga panalangin. Sa gabing ito, Panginoon, muli po namin dinadalangin na patuloy niyo po kaming gabayan sa aming pong paglalakbay bilang mga Kristiyano. Pangunahan kami aman po ba ng Espiritu, lalo higit, Panginoon, na sa inyo pong biyaya kami po ay magpatuloy
at magpalakas, Panginoon, ng aming pong pananampalataya. Sa gabing ito, Panginoon, muli po namin nadalangin sa inyo, kagaya po ng na patuloy po kaming pagkalooban ng katalinuhan at kasipagan bilang mga mag-aaral, Panginoon, na nag-aaral po sa sanlibutan ito. Mangyari po nawa, Ama, pagkaloob ang mga bagay na ito. Pang sa ganun po ay magawa namin, Panginoon, ang pinapagawa sa amin ng mga requirements, ganun, Panginoon. Iba pa po, ganun din po, inadangin din po namin ang po mga tagapakinig, ay po mga tagapagpanood, na patuloy po sila, Panginoong, hikayatin, pagkaloob sa kalibutan ng Espiritu, na siya po patuloy nagparamdam, Ama, kung gaano po kamahal ang buhay sa amin. Sa gabi ito, Panginoon, na dahil din po namin na patuloy kami ingatan, ilayo kami, Ama, sa namang uri ng karamdaman, lagi, Panginoon, sa kumakalat na virus sa mga oras na ito, ganun din po, Panginoon, sa ano pong mga bagay na maaari po kaming mapahamak. Panginoon, amin pong binabalik papuri at papasalamat sa inyo, Panginoon, ang inyong kabutihan sa amin sa buong maghapon, Panginoon, na inyo po kayong binigyan ng patnubay at gabay, mga walang sawang pagsuporta sa amin sa aming mga pangailangan, pinansyal, Panginoon. Kami po'y nagpapasalamat, Panginoon, sa programang ito, na kung saan kami po'y nabibigyan ng mga panibagong oras, oportunidad namin po ma-share ang inyong mga banal na salita sa mga tao, Panginoon, na kahit, Panginoon, meron po mga pandemic, ay hindi po ito nagiging pagsubok sa amin, ay nagiging pagsubok po ito upang magbigay po namin ang inyong mga salita, Panginoon, at mapag-aralan po namin ito at maamin pong magagamit habang kami po'y naghihintay sa inyong ikalawang pagdating. Panginoon, kami po'y nagpapasalamat sa mga walang sawang pagsuporta niyo po sa aming mga pangangailangan, Panginoon. Kayo po'y laging nandyan upang magbigay, Panginoon, ng aming mga needs, Panginoon. At ito lang po ang aming mga sa matiling at langin sa matamis na Panginoon Jesus. Amen. Hear our prayer, O Lord. Incline thy ears to us, and grant us thy peace. Amen. Muli po, maraming salamat po sa pakikinig at inaanyayahan po namin kayo bukas po ulit ng 7 p.m. na tayo po ay sabay-sabay na mag-watch, like, and share. At kung kayo man po ay may mga prayer requests, send nyo lang po sa ating Facebook account and sa YouTube. Bukal ng Buhay SDA. Sa muli po, ako po si Joy Oliverio. Ako po si Nicole Cambalos. Ako po si John Ray Oliverio. Ako po si Piolo T. Balaoro. Ako naman po si Ea Navarro. Maraming salamat po sa pakikinig. Mapagpalang gabi po sa inyong lahat.